Magtitipid, i-off po sa kuryente, off po ang ilaw kung di naman talaga kailangan, kung may maliwanag naman. Yun lang naman po. Maraming salamat. Maraming salamat po. Delivery! Mariose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid kaban! Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating. Ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ng serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos na paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis na serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Salamat, President. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sentruhan mga balita, panumusta, ngan iba pa, Info Sentrum. Info Sentrum. Ngatanan, may kalabutan, bahinan, tama nga informasyon. Info Sentrum, Benben Bumida, the voice of information, Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Sentrum, Info Sentrum. Daton oras sa kabarangay, medyo na kita 9 minutos na ang nakalabay haalas sa 2. Maupay nga kalup welcome hato na taramda na Info Sentrum. Kapag niyo hiatipen pumida para naton Thursday edition May 7 na. Huwibis na para hiton mga empleyado hiton na gobyerno no nga titigaman hiton 4-day work a week aton compressed 4-day nga trabaho sa kubhin sa kasimana para hira trabaho buwas. Pero diri nangangulugan nga diri eksakto adton hours
amo nga ni nga gin-compressed kay iton ibahin ni mga 6:30 iton na kelup in na uli ira. Kaupad natin di Master Control, Engineer Mark Gagwa. Engineer, iton aton ginkagkalawan didi. Iba main. Gada kita ito ang nagkaalas 3, yun ang clue para naman masaydan ka mo, ano ba ito na latest, samtang naka-siesta hour. Pareho kan Ate Merns, naka-siesta ba yan Ate Merns? Alright, sige, bantay kami niyo, updi kami niyo until 3 p.m. Pinaagi ito na supervision ira Chief Tig Drawing an Ate Ruth Rivera Abunda. Kompleto kita yan na mga balita, impormasyon, tikang hiton pagtaga panahon, ano na ba adton update may kalabutan han tropical storm hagupit aton papaahat uroon na. Adigin gawasin ni nga paanunsyo han pag-asahan alas 11 kaninahan tika adlawoy. Unahang talaan ay antes iton pagtagapanahon kay posible yan nga mga oras amuin waray na hira dida kuryente, waray na kuryente dida barangay hala iton mga affected areas. Isamelco emergency power interruption ini nga nagtikang alauna kanina yan nga alauna nga na mahuhuman ini matatapos sa alas 3 yan nga kelup. Ang mga apektado nga lugar Sitio Bukhason, Barangay Bugas sa Borongan City to Barangay Kasuroy, San Julian. Oo, bangin kinita pa dama kanina nga adto na lakunogin brown outan kita kay sige man adton iyo mga arungot adton pagtaga-ayuda. O dama nag-comment di na ato na balita may kalabutan hadton distribution ba na paayudahan DSWD di na naman habungtuhan na San Julian. Ano kuno adton kwalifikasyon kay anong perala adton natagan kanina hadton aton na balita. Natagan in more than 30. Sobra 30 hala didahad balita ini na Department of Social Welfare and Development 36 nga mga pamilya anataganhin ayuda pagkatapos nga matudlok hira mapili kumo apektadohan linog nga nakaiguhan na Mayo 4. Hiramang daton epicenter dida naman habungtan San Julian. Adton kunta didan iragin papakiana kay nga 30 isla nga ubos man kuno inabatan linog. An makakabuton hiton iton DSWD. Kikita darala kita hiton na balita waray naton hiton na kapas magpahayag kung adton na qualification. Pero kung mabaton da mahirano hiton ato na pakiana total nakita man hirano adton na taga DSWD adton arungot pwede da manira dida batonon adton pamaagi para kung kay nga napili in 36 nga mga pamilya dida naman habungtuhan na San Julian. Kanan DSWD ini ang pagpili kung pero aram naman natin kung didahito na mga kalungganayan hiton DSWD although nga tanan kita apektado pero gintatagan manggod nira didahiton mga ginpipili iba paruhiton 4-piece paruhiton iba nga mga kalungganayan adton mas nga nanginginahanglan kay adton mga kapos o di kaya waray kapasidad kung ikukumpara hiton usang naigo pehan linog pero may da naman niya kapabilidad among ginuuna anay diri naton aram kung manggod aton qualification pero iton aton lahi ni nahibabaruan kung pagtaga DSWD nga mga bulig paruhiton di ba iton mga kalagsan
seniors iton nahiaapi di dahiton panhatag mostly iton mga kablas ito nahiuuna. Sige, tagi natin na panahon para magbaton adton DSWD kung adton qualification kung kay anong hirala ang 36 nga pamilya anatagan hinbulig pagkatapos mahiupod di dahira hadton ihap han sinisiring apektado han linog di daanohan Mayo 4. Bisa nga ni kuno hiya nga ni Ate Merns ibus kuno hiya mahuwad hadton linog. Ano man nakakarawat kan hanayuda adiri ka man taga San Julian. Oy unina Ate Merns may dako ginandam nga gin compose nga ini ang kanta para hiton ato na mga suki han info centrum yada amo iton hiyaan na mga pictures han panhatag han ayuda dida naman ha bungtuhan na San Julian. Damaan napakiana kung ano aton kwalifikasyon diri naton mababaton pero naglalaom kita nga may dahito na mga criteria sa ring paman aludaydayan kung mga irahin-o nga mga individual iton uunahen anay tagan hiton aton gobyerno. Sige. Salamat na kita nga waray kita kaura-ura hiton nga nadiri good major adton inabat nga epekto han linog. Ay, kaupay ko no sige, re-record natin. Okay. Alright, so nga di kita na hiton ato na mga balita, impormasyon na unahon talaan ay Engineer Mark. Adton pagtag panahon kanina inihan alas 11 yun na naman nga tika urudto adton tropical cyclone advisory number 2 dihiton ilarom pahabol naton nga info balita may dadida infographics adton pag-asa ina ba ini nahimumutang or na adton pa-update nasa ring adton update han pag-asa padayon nga na mi-maintain na kusughan bagyo hagupit iton international name hining bagyo na gius ini tipa natundan tipa west iton iya paggius sa kadagatan hasur hiton Guam adto pa ini hamay Guam ang lokasyon hinihan sentro kanina han tika urudto 1,895 pa kilometers northeast norte-este hiton na Mindanao pero gawas pa ini adto pa ini hiton na gawas hiton na Philippine Area of Responsibility 1,895 kilometers east hiton northeastern na Mindanao. Iton iya naman na kusog hiton iya hangin darang hangin 65 kilometers per hour amo nga tropical na hiya nga storm pag naabot na hiton 65 kay kun haruhabubo pa hiton nga 65 kilometers per hour tropical depression di ba iton kumbaga kasi iton bagyo it sinusukol it kusog hiton hangin hangin hiya iton iya na may measure iton iya naman na subasko naabot inihin 80 kilometro por ora an iya direksyon nagius siya tipa natundan 20 kilometers per hour iton dalagan ba hiton bagyo pangkabugusan nga pananaw iton general outlook kini nasaring hi pag-asa gin babana-bana nga masulod ang bagyo hapar makakasulod posible makasulod Philippine Area of Responsibility tikang hiton Sabado hiton gabi hiton Mayo 9 pwede daman mahingadaan hiton kaaga hiton Domingo Mayo 10 ngan kung makasulod na ini hapar tatawagan inihiya nga bagyo kaloy. Alright, so pag makasulod na hiton par yan kaya adto pa man hiya outside pa hiton Philippine Area of Responsibility iton tawag pala bagyo hagupit. Posible ini nga kumusog sulod hin masunod nga by 48 oras
posible nga mag kumusog pa hiya no yon an iya bahangin antes nga hinay-hinay nga magluya naman hamasunod nga mga adlaw. Hapag kaya na nasa ring ito na pag-asa guti ayla ito na tsansa nga iton posibilidad nga direkta ini makaapekto hiton panahon ngan kahimtangan hiton kadagatan hanasod sulodhan sunod nga tutulo ka adlaw. So, waray pagod niya tal epekto kay ito na nakakapagpadampog hiton aton na kalangitan nga nakakapag uran-uran din niya aton iniman nga pagtaga low pressure. Low pressure may daman na LPA dito gihapon hasinirangan nga parte hiton na Mindanao. Salit aton pahimang no ito na pag-asa magpabilin kita nga magin mabinantayon nga magmonitor han mga update tikang DOST pag-asa ngan lokal nga MDRRMO. Iton sunod nga advisory unina pahit alas 11 pa hito na gabi unina pa 11 PM pa yan ang adlaw. 20 minutos na kabarangay ang nakalabay alas 2 di nila ato na taramdan na info sentrum. Alang nga din naman kita hito na kapaso. Pero yan na cloudy kita di niya ato na syudad hito na Borongan kumusta ito na iyo panahon na dito iyo dapit madalumdum la ito na aton panahon halakalawan natin ito na real time yan na nga mga oras. Cloudy ito na Borongan City. Pero kanina na tika urod to an report na pag-asa naman may dapipira nga lugar dinhi ato nasod Pilipinas makaka-experience daw gud hin tinatawag danger level. Delikado ba nga level hito na heat index yan nga adlaw Huwebes sa Mayo 7. Hala, kay upod pa da makita Ate Merns. May daliwat dida pa-infographics, hadaman ito na Radyo Pilipinas. Ginlalauman nga maabot 42 degrees Celsius, nga da 43 degrees Celsius. Iton feels like. Diba ko na ma-open kita aton social media, dito na aton phone, kanan pag-asa, may da dito feels like. Asya na nga init itong tinatawag Ate Merns nga heat index. Itong temperatura ba nga aton pag-abat aton lawas. Pananglitan din niya aton na syudad ito na Borongan. Ito na siring dida ito na pag-asa feels like 40 pera ba ito na Borongan City. Itong Borongan ba 43 degrees Celsius. Borongan City pareho hito na San Jose Occidental Mindoro. Kanan bugos na ini nga nasod Pilipinas iton heat index sa forecast. Iba naman nga mga lugar dito na Northern Luzon. 42 ba mas maman na paso pa kita kaysa dito Northern Luzon. Lawag, Dagupan, Sanglipoy, Cavite, Palawan 42. Andi din naman 41 degrees Celsius sa Cagayan, Isabela, Nueva Ecija, Subic Bay, pati na Tarlac. So pero din aton so far maluoy yan nga mga oras madalumdum iton aton panahon nga usahay nakaka-experience kita hin mga pag-uran, mga mahinay la, mga tarihti iton aton inaabat. Salit inom lagi hapon kita damo nga tubig. Ay, gipapaso ikunuhira dito haira hamay Point Mary nasa ring Ate Merns. Maigo kay 43 degrees Celsius kay dito kamo hirani kamo hiton na dagat Ate Merns. Ito na huyup hiton hangin tikang hiton na kadagatan mapaso maaringuhot madangga. Salit pipira nga tips para malikyan iton heat stroke inom hinda mga tubig. Ayaw ngay anhulata nga uhawon ka. Asya iton siring hiton aton di ba niyan kita usually iinom masaring tagakin tubig kay giuuhawi na. Ayaw ngay anhulta nga giuuhawi na iton imo pag-abat. Pagsulot hinmagaan ngan presko nga panapten likayan magbugat nga mga trabahoon hagawas tikang alas 10 iton aga nga da alas 4 hiton kelep.
Siyempre gamitin pa yung ukalo kung kinahanglan na gumawas nga napadayon nga maging alerto. Alright, so adihi Alexis Alamin na balutabot maupay. Uy Alexis! Nag-graduation na ba Alexis? Good afternoon. Kumusta po? Namamati nga nakasubaybay po ak Permi ha Radyo Pilipinas. Ngayla Alexis kay aton ini-intern from Eastern Samar State University, Borongan. Congratulations kay madali na itong graduation. Saan una ba to Alexis ang iyong graduation? 25 minutos na kabarangay nakalabay alas 2. Pampagood vibes anay kita Engineer Mark ang aton Infocentrum Chatcha. Kay mamamatihi ati Merns iya daw good igre-record. Alas sige para inihiton aton mga suki pampagana. Pampagood vibes sa adian aton composition Infocentrum Chatcha ni Ate Pen. Halina't makinig at sumayaw! Kira na Ate Merns. Tuwing alas 2 hanggang 3 ng hapon, saya't balita ay siguradong totoo. Sa Infocentrum walang aantukin, good vibes at serbisyo ang ating ihahain. Ate Mirna at Kuya Eddie, masayahin at very friendly. Kuya Teo, todo suporta, kasama natin sa bawat programa. Cha-cha-cha, Infocentrum na, sa DUIES ay kakaiba. Balita, kwento at tawanan, para sa ating mga kababayan. Cha-cha-cha, sabay-sabay tayo, mga listeners ay solid totoo. Borongan hanggang buong Samar, Infocentrum ang tunay na star. Ate Teresa o Sita nandyan, Paps Kapatid Junior ay kasangga rin naman. Gigi Park at Padi Daniel, nakikinig lagi talagang loyal. Mati Ami at si Kael, Christina Odang, ang saya grabe level. At iba ang nasines na mahal namin, kayo ang lakas ng programang natin. Tuwing hapon huwag kalilimutan, yes lagi ang pakinggan. Yes, Serbisyong DYEF. totoo at makabuluhan, hatid sa bawat tahanan. Cha-cha-cha, Infocentrum na, alas 2 hanggang 3, tara na. Radyo Pilipinas pakinggan lagi, kasama ninyo gabi tanghali. Cha-cha-cha, Infocentrum na, sa DUIES ay kakaiba. Balita, kwento at tawanan, para sa ating mga kababayan. Cha-cha-cha, sabay-sabay tayo, mga listeners ay solid totoo. Borongan hanggang buong Samar, Infocentrum ang tunay na star. Infocentrum na! Alright, di ba Ate Merns? Upay, adahan, na-mention ka na Ate Merna, Kuya Eddie. Ano pa natin didigin api, Kuya Teo, maupay nga kilip Kuya Teo. Ate Gigi Park, Kuya Pubs, Capacity Junior. Bulig dida, Hiramano Kael, Hira Cristina Sela. Sino pa na-mention dida? Hiudang, dida Hinulaso. Padi Daniel, Madi Ami. Asyanan ato na mga solid nga namamati. Ate Marilyn Reyes, tigil-upod ko sunod nga ato na kanta Ate Marilyn Reyes, kaupahit pagsayo hitchat siya Ate Pen. Rolando Fernandez Agda, maupay nga kilupo Ate Pen, mapasu didi ha Makati, Manila. Pabati akha tamuso ka na Tatay Elan Agda po. Tatay Elan Agda, dida ha barangay tamuso, maupay nga kilup. From Kuya Roland Fernandez Agda.
Ati Digna Bagunas naman napag-greeting happy birthday ngadakan Congressman Shin Gonzales. Uy, oo, birthday yan na ni Congressman Shin Gonzales. Happy birthday po nga dahiton aton talahuron nga kongresista na Lone District han Eastern Samar. Happy birthday po kong Congressman Shin. Kuan gihapon ni Ryan na anniversary ni Madam Loisel. Ayan, happy wedding anniversary and happy birthday po Congressman Shin Gonzales. Oy, kaupay. Oy, may dapauni na Ate Merns, i-record naman kuan naman reggae iton beat hiton aton usa didi nga kanta. Iton graduation ha Eastern Samar State University nasa ringhi Alexis hiton May 15. Congratulations Alexis kan Miniva Gordora Habakayawan kay yana pala pag-abri aksipi. Okay. Greetings from Miniva Gordora Habakayawan. Para hato na pa birthday nga da kan Congressman Shin Gonzales. Mga bungto dapithan. Alright, so nato na oras sa kabarangay 31 minutos na nakalabay ha alas 2. Antes na aton pirapano nga mga pahalipay nga di naman kita hinaton info beat. Dapit laman hasor. Parang na balita ta na ini kaninahan na aga adton na mobile health service nga iba na main. An kanina an aton gin hatag nga balita han kanan Philippine Coconut Authority gindara adton ira mobile health service didto ha kan avid. Yan na naman an kanan Monday damain nga da naman habungtuhan San Julian. Kaupay sige ito na libot-libot ito na PCA mobile health service. Sano daw lahinga nga di kanda ating Merns sa dapit mga parag-uma inihin na lubi. Dida ini kakano ay didto ha kan avid. Kan avid ngayon kan avid. Kamantang naman, kamantang. Burak kan avid man adtuan kanina, Yan na naman, barangay kamantang kan avid. Kumbaga, haluyo nga lininog, nalinog hadto nga mga oras, Mayo 4, waray daman pakabantad, adton ira mobile health service, dida ini barangay covered court, barangay kamantang kan avid. So, naggindara gihapon adton magkalain-lain magkaiba-ibang health services nga da naman barangay kamantang mga alas 2 pa daman pareho daman hadton ging kahituman nga nalinog. Bisan na paglinog, waray pakatarantar an mobile health service. Nakadaad doon health service provider nga iginhatag in damo nga mga medical services. Medical consultation, vital signs taking, nga tanan, pariho iton iragin dudumara ha magkalain-lain nga mga kabarangayan. Sige, salit para makatagamtam kamo hinsugad nga mga serbisyo panlawas iton ato na mga parag-uma hinlubi kinahanglan magparehistro kamo. Bisita kamo nga dihiton pinakaharani nga Philippine Coconut Authority or di kaya dihiton i-OMAS pwede kamo magpakiana. Salamat po ma'am sa pagbati kan tatay. Nasa ring Kuya Roland Fernandez sa Agda. Yes, waray sa payan na Kuya Roland. Aton nga hawa utro i-shout out hi Tatay Elan Agda. Dida po ha barangay Tamuso. Thank you Kuya Roland hapag tutok ha aton taramdan info sentrum. Mopay nga kalup Ate Pen, belated birthday po kan Brad Ramil Baliete ngan Ronaldo Labrador. Ikang po ini kan Ate Lina Labrador, yan belated happy birthday nga da kan Brad Ramil Baliete ngan Ronaldo Labrador. More blessings po. Ikaw ako istihanon
probinsya nga higugmao. Kabarangay ha oras nga 34 minutos na ang nakalabay ha alas 2. Pamatian ay kitahin pira nga pahinumdom para naman aton talakayin inasa naman nga importante nga health news. Nga di ani kitahin pahinumdom Engineer Mark. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid kaban! Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Bumida, the voice of information. Info Centrum. Info Centrum. Sa barangay balik kita no ha aton na mga info beats di nila aton taramdan na Info Centrum. 36 minutos na ang nakalabay ha alas 2. Madi naman kita hiton pagtaga health news para hiton aton mga nagsasagpon. Iton aton mga mother dear, ligtas na pagbubuntis ay tiyakin. Atensyon iton aton mga nanay, nga yanain mga preggy. Mga pregnant mommies. May dahini mga antenatal check-up nga saring pa hiton aton mga health authorities kinahanglan kumplituhon. Oo. Baa na hininumdum laakan hadtupahan na baro bata pa. Nagbuburod Kinahanglan upod himister pagkakadto hiton na clinic. Naupod ba hitatay ngadto hiton na clinic? Ba kinahanglan nga naupod para diri good nga mahadlok ba himisis labi na kon mga first timer nga nagabuburod. Nasa rin didi iton na pahibaro nga napahinumdum hiton aton na mga health authorities ayaw hingalimti mother nanay nga sundon aton iyo 125 antenatal check-up schedule para masiguro nga talwas nga mahimsog iton imo pagbuburod. So may dangayon hiton na tinatawag nga 125 antenatal check-up. Iton nga number 1? Number 1, i-check name, may daka 125, Number 1, check up sa unang trimester. O, diba? First trimester, hiton pagsasagpo ni mami, kinahanglan na magpa-check up. Very critical yan, iton pira ka bulan first 3 months, nga dahiton ka imo pagbuburod kay dida iton kon maselan, mahiya babaroan. So, ikaduha naman, ang 125, ang ikaduha, check up sa pangalawang trimester. Check up na naman ha pangalawang trimester ngan an ikatulo an 125 and 5 check up sa ikatlong trimester. Diba? Ay aram na kuno namon nasa ring hi mother dear. Ano iton inhiya? Ano kuno iton kareagsid ngen hini? First trimester guruguti pa iton tiyan ni mami. Ikaduha ada na kitang-kita na nga kinahanglan nga makonsulta. Iton kaupayan yan iton aton mga health center pwede na magpa-check up bisan nga iton aton rural health unit
pwede na magpaanaka na. Una kasi napa-check up la, waray diri pa na karawat na panganak. Ito natin mga RHU pwede na. Karegsid ngan mas accessible ngan madali kadtuon, iton aton rural health unit. Kay ini nga regular nga prenatal check-up, importante ini para syempre maagapan kung may da anuman nga komplikasyon nga na masiguro iton panlawas iton kalusugan ni mami ngan sugad man ni baby. So bisita ka mo nga dahiton pinakaharaning health center o barangay health station para hiton kuan ngayon yan na Safe Motherhood Week. Mga iton aton mga taga-health sige iton libot-libot ngan pangalap. Ito ni bangani nga mga kabarangayan ginche-check panira kung may da mga pregi di dahiton ira mga barangay. Happy Thursday po, watching from Phoenix, Arizona. Uy, may dakita ka live stream Arizona. Nayel Calvadores, maupay nga iton oras yan na didaha Phoenix, Arizona. Gabi ba or aga-aga? Keep safe ayo dida ngan hiton iyo bugos nga pamilya. Iton akon kilala nga mga Calvadores, mga taga Hernani. Taga Hernani ka ba? Oo, aton kababayan aton naman Arizona, maupay nga adlaw dida iyo. 40 minutos na kabarangay, nakalabay alas 2, adi naman hina good news. Kalawan naton tikang ini Bureau of Local Government Finance kanan na Department of Finance ini ang 2025 Statement of Receipts and Expenditures. Ang bungtuhan giwan dinhi aton probinsyahan Sinarangan Samar nahisulod ka barangay top 3 high income municipalities sa bugos nga Eastern Visayas. So ang nagiwan la nahisulod ang mga munisipyo. Adaman kalawan naton aada top 3 municipalities sa Eastern Visayas ang bungtuhan giwan dinhi syempre aton Eastern Samar nga may da pinakahitaas nga locally sourced revenue. Kumbaga ang surok kadton ira income tikang han ira dida mga negosyo kun tikang halukal nga kita. Subay ini na 2025 LGU Statements of Receipts and Expenditures. Base agin pagawas nga datos, nakapati kadto na giwan hin 35.14% nga locally sourced revenue. Kung dida kumbaga habugos nga pay, 35.14% ang ira kita tikang haira mismo bungto, locally sourced nga revenue. Samtang 63.78% naman han ira kita tikang national tax allocation. Kasi binabahinan ini ito na mga local government unit tikang naman dito hiton national nga treasury. May daghihapon na 1.07% nga other shares from national tax. Nanguna halistahan kung aton kagalawan dida hiton nga infographics, nanguna halistahan ang Burawen dito Leyte. May dahira 38.40% nga locally sourced revenue. Nasunod adton Kananga Leyte. So may dahira 36.25%. So ginpapakita din hini nga report nga bulig adton giwan ha mga bungto Region 8 nga may da hitaas nga kapasidad ha pagkuha hinkita tikang haira kalugaringon nga lokal nga surok kumpara ha iba nga local government unit sa Eastern Visayas. Ayan, congratulations habungtuhan giwan emerging daman na boom daman kasi ito na giwan labot lang ito na panguna nira dito turismo ito na giwan gindadayo nga na syempre iton iba naman damo liwat ito nagsusulputan nga mga negosyo dito naman habungtuhan nagiwan. Bueno ka barangay, oras nga 43 minutos na nakalabay alas 2. Another Pampagood Vibes sa Engineer Mark, dinalawat in pahalipay nga sunata tikang kan atipen.
hapon. Good vibes lang habang tayo'y nagkakatipon. Balita at musika swak sa araw. Sa DYAS tanggal lang pagod at antok. Ate Mirna at Kuya Eddie, chill lang habang nakangiti. Kuya Teo, todo suporta. Ramdam ang saya sa programa. Mula Borongan hanggang Samar, Info Sentrum ang tunay na star. Kahit saan ka man mapadpad, DYES ang laging kagabay. Info Sentrum, feel the sound. DYES all around. Balita at serbisyo para sa bayan, kasama nyo araw-araw yan kaya. Info Sentrum, feel alright. Good vibes morning hanggang night. Mga lasing news, kapit bisig sa radyo nating astig. Oh yeah, yeah, yeah. Ate Teresa Osita nandyan. Pops Capacete Junior nakikisabayan. Gigi Parkat Padidanel, Solid Letson is very loyal. Madiami at si Kael, Christina Olga never fail. At iba pang suki naming tunay, kasama namin araw-araw, yeah. One love, one sound, one station. Radyo Pilipinas, good vibration. Tuwing hapon, huwag kalilimutan. Info Sentrum, inyong samahan. Feel the beat, kasama si Penelope, move your feet. At naman na Kuya Eddie, sing along. Sa DYES tayo'y strong. Kuya Teo at Od ang todo sayaw. Pops at Teres, lahat daw nagalaw. Gigi Pat, Daniel, Christina, right on. Info Sentrum, forever number one. Oh, forever number one. Yeah, yeah, yeah. Wow, ada na naman special mention Ate Merns nga na Kuya Eddie. Sugad man mention gihapon Kuya Theo. Thank you no ha pakikiisa ha aton taramdan na Info Sentrum. 47 minutos na kabarangay ang nakalabay ha alas 2. Uy hala daw bisita kita ngadto naman habung tuhiton Arteche. Adi naman emerging nga tourist destination. Baka sige ini ito na pangimbitar ni Mayor Buwad, Mayor Roland Boy Ivardoni. Mapay nga kulop Mayor Buwad dida naman habungtuhan Arteche kay ano natin na mention iton bungtuhiton Arteche. Formal na daman nga ginabrihan kay kada suga hini nga summer. Kumbaga ganun ka dida talaga hira pag aabri mostly pero hanhadto pa na abrihan na ini iton ira higunom dancing sandbar trips. Dila naman habungtuhan Arteche formal nga ginabrihan para ini ha mga bisita higunom dancing sandbar trips baa kaupay parang nakakadto na kamo ha Kalanggaman Island dito ha Southern Leyte may dahira dito sandbar kumbaga pag sandbar ginuhubas-hubasan may kuntaob di rin nakikita iton nga sandbar kun nahubas naman giuupay gibubusagi a white sand pero may datadamahit didiha puro halipot bangin di ka mo maaram anyway adilaan ito naton i-flex iton may dakita dida picture Engineer Mark an higunom dancing sandbar trips credit to Arteche Tourism Office. Ay sorry kada Biyernes nga na Sabado ini so may dahira didahiton nga ira pahibaro
kada Biyernes ngan Sabado. Mapagmasdugan atense San Policarpo Oras Dolores Kanabit sulat nga Iton Higunom Dancing Sandbar, kilala ini darahiton malimpyo nga dagat ngan mataghem nga baybayon ano. May dako ba dida na send ko ba Engineer Mark kalawan naton. Sinuwir namin Yurente Balangkayan ngan may dulong nga nag-uusaan na syudad Anay, waray naton ka send ano para mahibaruan niyo, makita niyo ano bisan pa-picture laanay yadi man ano kaupay. Gin huhubas-subasan taob ano amo ito na beauty niya kay kitang-kita dida iton ano ini ito na white sand hala kalawan niyo yada man oh. Ikaw ako istihanon probinsya nga higumaon Yada amoy tiya. Uy, pareho talaga ito na Kalanggaman Island ano yada man. Higunom Dancing Sandbar Arteche. Kilala tungod hito na malimpyo nga dagat nga na matahom nga baybayon nga angayan para quick getaway, paglangoy, sightseeing, ngan pag-enjoy malinaw nga katubigan. Sumala Arteche Tourism Office, available na kada simana adton joiners trip. Karagsid ngan pwede ini may da 15 tubto 20 katao nga grupo. May himuliwat magpabook kamo ano ang mga private tours pinaagihin pagpadarahin mensahe yada man iton may dahira Facebook page iton Arteche Tourism yada so amoy tiya iton jump off point an iyo lulugsungan kumbaga makadto kamo ha Banak Beach. So magre-rent may dito mga parintahan hin cottage ang mga bisita pwede dito mag-rent para mas komportable nga mas maupay adton pagpahuway. Kay Sandbar man iton destination kakadtuon talaga iti ano tikang hiton na Banak Beach. Kaurugan nag-iiha lahin usa nga duha ka oras nga wara niya didto tubig. Oo. Hubas kumbaga. Depende kasi iton oras san taob ngan hubas. Sali ginaghatan na mga turista magplano daan para mag-enjoy, mas mag-enjoy ano nga na maging maupay iton iyo didto pagstay and coastal views durante iton limitado nga oras. Kakadtuon kamo ano upod na iton iyo trip may da magdadara iyo ngadto naman nga pampaboat. So amo iton ano pero la ini may daliwat kita hini hasunod ano i-feature nga ibaliwat nga mga tourism sites sa diniha aton na probinsya no hiton na sinirangan na Samar. Alright, so kabarangay, temporaryo anay kita no nga maglilisensya ha aton na Thursday edition ha aton na taramdan na Info Centrum. May danala kita 9 minutos na laano ug sa magalas sa 3. Ang aran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey Hatran sa meter. Siyempre ang aton na kabakyang didiha Master Control Engineer Mark Gagwa. Ati Pen na pumida ini, thank you no nga dahiton aton na mga ka-live stream na mamati lairatag sa nga panimalay. Bantayan na masunod nga segment ang aton na news update. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Kabarangay na aton na oras may dapakita 8 minutos sa paug sa magalas sa 3 para ha aton na news update. Balita lokal, ginapakisig nga suportahan na gobyerno ha mga OFW ha Eastern Samar, nag-abrihin na bago nga paglaom, pinaagihan na Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program. Aadian aton report. Is Filipino workers sa Eastern Samar, ang ira magkadirudilain nga istoryahan panigkamot pagsakripisyo ngan kadaugan halangyaw, samtang iginduon ang mga personal nga problema ngan mga krisis, sugadhan kasamukan ha Middle East. Sumalaha ira, dakan bulighan programhan gobyerno pinaagyan OWA, nga Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program, haira pagbalik kanasod ngan pagbangon utro
para haira pamilya. Hijanet Aclaud Chu, 44 anyos, tikang San Julian, nagtrabahoin 8 katuig sa Saudi Arabia, sugad nga cleaner. Iginpahayag niya nga napirit hiya pagpa-repatriate tungod han problema hiya papeles ngan kahadlok madakep labi na panahon han giyera Middle East. Pinaagyan buligan gobyerno, nakabalik hiya Pilipinas ngan libre ang pamasahe. Tikang Manila nga do Tacloban, lakip nan pagkaon ngan transportasyon pauli ha Borongan. Yan na, nakakarawat yan training tikang ha DTI ngan ginproproseso niya financial assistance ha ilarumhan programa. Samtang hi Floriza Garbo, 49 anyos, tikang Barangay Divinubo, Borongan City, nagtrabaho ha Qatar nga naka-eksperyensya in maltreatment tikang ha iya amo. Nahimo hiya nga runaway case nga nagpakupkup ha embassy shelter sulod hinduha ka simana antes makauli ha Pilipinas san Abril 17. Dakan iya pasalamat ha gobyerno tungod han suporta nga iya nakarawat. Iya ginsaysay nga siyahan nga higayon nga nakatagamtam hiya hinsugad nga bulig. Tikang han iya pag-abroad. Himarilyn Pinggel, tikang San Julian, nagtrabaho Hong Kong sulod hin sa katuig ng 3 ka bulan, pero napirit pag-uli tungod kay waray sundan iya amuan kontrata, ngan ginpatrabaho hiya mga butang nga diri sakop han kasabutan. Bisan pahining eksperyensya, nagpapasalamat hiya OWA tungod han financial assistance nga iya gagamiton sugad nga dugang nga puhunan han iya tindahan. Dugang pa, hi Rosario Feniza, 76 anyos tikang Bantang Taft, nagserbisyo Hong Kong, sulod hin 38 katuig, hausala nga pamilya, nga iya ginsumat nga matinumanon ngan may gugmaon ha iya. Nakabiyay ha iba-iba nga nasod, pinahagyan iya mga amo, ngan gintratar hiya sugad nga miyembrohan pamilya. Han Marso yan alang nga tuig, nagdesisyon hiya umuli ha Pilipinas, katapos mamatay ang iya ginbabantayan nga amo. Ginbuligan hiyan anak kaniya amo ha iya pamasahe, ngan gintagan pa yan pinansyal nga pahalipay. Iyan na, nag-aaplikar hiya han livelihood assistance tikang ha OWA nga naka-attender na training ilarumhan balik Pinas, balik hanap buhay program, agud magamit ini sugad nga dugang nga puhunan para niya kinabuhi ha probinsya. Nagpapakita ang mga istorya hini nga mga OFW nga bisan daman iragin agian nga kakurian halangyaw, pinaagyan padayon nga suportan gobyerno, may adalagi hapon paglaom ngan bag-o nga tinikangan para haira pagbalik ha Pilipinas. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang ha panrehiyon nga balita, umabot naman ha kabugusan nga 1.5 million pesos adto na itala nga benta ha nagkadiwa ng Pangulo para sa manggagawa ha Eastern Visayas sugad kabahin ha na pagsalinurog han ika-124 nga Labor Day. Ginbuhat ini pinaagihan na pagburublig han Department of Labor and Employment Regional Field Office 8, Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, ngan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ginabrihan ang udem nga kadiwa site sa rehiyon, Tacloban City Convention Center, Ormoc City Superdome, Catbalogan City, Naval Biliran, Borongan City, ngan Katarma Northern Samar, tikang Abril 30 tubtob Mayo 5. Sumala ha Doli Regional Field Office 8, 130 nga lokal nga negosyo nakiisa ha aktibidad nga nagbaligya hin magkaiba-iba nga produkto sugadhan presko nga isda, prutas, utanon, lokal nga delikasiya sugadhan roskas, binagol, pastillas, pati mga handicraft sugadhan banig, bag ngan basket. Ang Naval Biliran an may pinakadako nga benta nga umabot hin 524,000 pesos. Sinundan han Catbalogan City 491,000 pesos, ngan Tacloban City 460,000 pesos. Nagpasalamat Hidoli Regional Office 8 Regional Director Attorney Dax Villaruel, hangatanan nga partner agencies, lokal nga gobyerno, exhibitors, labi na mga konsumidor nga nagsuporta, pinaagihan pagpalit han mga produkto. Sumalahaiya ang kadaugan han kadiwa ng Pangulo, nagpapakitan pagkaurusa nga ngan panalimbasog han gobyerno ngan komunidad ha pagpasidungog han lokal nga mga produkto ngan pagbulig ha publiko kontra han pagsaghan presyo han mga parapliton. 2 minutos pa ug sa mag-alas 3 sa nasyonal naman kauluhan nga balita.
Mapaso nga ginakarawat ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga leader han ASEAN nga ma-attender ini o na-attender na yan na ha ika-48 nga ASEAN Summit dito sa Cebu. Hapamuno ni Pangulo Marcos Jr. matambong adto na magkaiba-iba nga nasod haseryehin na mga dialogo nga napagkatitirok diin paghihisgutan na mahitungod han energy security, food security ngan katalwasan han mga ASEAN nationals habugos nga kalibutan. Adi aton pamatian ang pahayag ni Presidente Marcos Jr. Today, Cebu welcomes ASEAN leaders to the 48th ASEAN Summit and related meetings. As ASEAN chair this year, the Philippines carries with pride and resolve the responsibility of shaping the future of the region. It has been 9 years since the Philippines last chairs ASEAN. Since then, our region has shown remarkable resilience, overcoming major obstacles and making meaningful progress. But our work is far from over. As we continue to wrestle against an increasingly complex global environment where prompt and sustained cooperation is crucial. And that is why our theme this year, Navigating Our Future Together, is both timely and necessary. For the Philippines, this is not just a statement, but a commitment that anchors our strategic intent in steering a future that is peaceful, prosperous, and people-centered. We underscore that the only way forward is for ASEAN to remain united, coalescing as a force for good in the region, with ASEAN centrality as our guiding principle. This year, we welcome Timor-Leste as a full-fledged member of ASEAN, a reflection of the continued relevance of regional cooperation and our shared commitment to the ideals of multilateralism. The Philippines, together with other ASEAN member states, will engage in productive dialogue and exchange views on regional and global issues. Mindful of the problems confronting ASEAN peoples today, we will spotlight 3 main priorities: energy security, food security, and the safety of ASEAN nationals across the world. At this summit, I will lead discussions on how the region can bolster regional preparedness, ensure stable energy supply, and accelerate energy diversification to reduce vulnerability to external shocks, including those stemming from the conflict in the Middle East. I will push to strengthen food security in the region, keeping the free flow of essential goods and building measures to support farmers and MSMEs. I will also ensure that ASEAN nationals across the world feel the impact of what we do here in the region. Their safety is equally important, recognizing the contribution of overseas ASEAN nationals in our societies and our economies. As chair, the Philippines will continue to champion the founding ideals of ASEAN: peaceful coexistence, mutual respect, and cooperation for shared benefit. We will continue to stress that as one region, our efforts will truly be effective on the basis of a unified approach and collective vision. Through these actions, we will embrace an ASEAN where its peoples enjoy a secure, peaceful, and stable future. As Cebu takes center stage for the 48th ASEAN Summit, the Philippines warmly welcomes all delegations with the mark of Filipino hospitality, one that is rooted in our rich cultural heritage, shaped by timeless traditions and animated through people's openness and warmth. Para sa bayan, para sa ASEAN. Maraming salamat po sa inyo. Ang pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kasumpay hinigin sigurado naman ni First Lady Liza Marcos nga andam na nga tanan para ika-48 nga ASEAN Summit. Ginbisitan First Lady ang Ocean Pavilion ha Shangri-La Mactan base personal nga usisahon ang kada detalyihan venue. Tikang ha dekorasyon, tubtub kabug-usan nga atmosphere, ginsisiguro nga abaton han aton mga kasangkayan ha ASEAN adton world-class nga pag-ataman ngan kultura han Pilipino. Amin ni kabarangay ang aton news update at ipen pumida ini utro maupay nga kilip. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Salamat, President. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Delivery! Maria Jose!